Birang umarap sa media ang Pinoy rock legend na si Mike Canupol o Juan de la Cruz Band, kaya sinamantala ng Abante ang pagkakataon na tanungin siya kung anong mapapayo niya sa mga kabataang musikero. At dahil pinakasikat ngayon na SB19, Ben and Ben at December Avenue ay sila ang ginawang ehemplo. Tanong, anong advice ang maibibigay niya sa kanila upang di mapariwara later? Sa totoo lang, wala namang issue ang SB19 at iba pa at mukhang magpapatuloy sila doing well. Pero ang dami na kasi nating nabalitaan na dating sobrang sikat at successful na nauwi sa bankruptcy o kakulangan sa paglaon. Maganda yung statement mo, sabi sa Abante ni Mike, kaya sasagutin ko yan. Una ay niliwanag niya na magkakaiba tayo ng tadhana at lahat tayo ay may free will upang ma-impluwensya ng ating pupuntahan sa buhay. Sa kaso daw ni Mike ay tinuloy niya ang pagiging musikero kahit tutulang ama niya dito. Noong natapos ni Mike ang kursong psychology sa Iloilo ay hindi na daw siya umattend ng graduation ceremony dahil mas pinili niyang pumunta na agad sa Japan para magtrabaho. Ikinisama daw yun ang loob ng tatay ni Mike kaya hindi siya nito kinausap sa loob ng 5 taon. So minsan kapag musikero ka ang kailangan natin ay humiwalay o lumayo. Nang ibig sabihin ni Mike ay may pagkakataong kailangan may masakripisyo upang mapanindigan ang pagiging artist. By the sweat of your brow upang magtagumpay, sabi ni Mike. Pag di mo pinaghirapan, gugutumin ka din later. Ang pangalawang advice ni Mike sa mga tulad ni SB19, December Avenue at Ben and Ben ay piliin lamang kung saan mag-focus. Sa experience daw ng rock legend ay kadalasan hanggang 2 bagay lamang. So, payo ko sa mga banda ngayon kung sila ay may asawa o pamilya, gampanan lang nila ang pagiging musikero at pamilyadong tao. Ani Mike. Atat na ang mga fan ni Kai Montenola na mapanood ang first MMK stereo nito kaya naman hindi na nila hinintay pa mag-Sabado. May 72 hours advance director cut screening kasi ang nasabing episode sa online streaming platform ng Kapamilya at doon tumutok ang mga fan ni Kai. Hindi naman binigo ng young actress ang mga fan dahil puring-puri ng viewers ang husay ito sa pag-arte. Magaling siyang magbitiw ng Tagalog lines niya na parang hindi Englishera. May nagsasabi pang parang Catherine Bernardo raw umiyak si Kai, yakang-yaka lumuwa sa isang mata lang. Ito pa dahil sa makatotohanang pagganap ni Kai ay biglang tumaas ng numero ng followers niya sa Instagram. Naging 1.5 million agad ito. What's more kung ipalabas pa ito sa Free TV this Saturday. Na-curious nga raw ang mga tao sa baguang aktres. Samantala marami rin ang kinilig sa first team up ni na Kai at Kyle Echari sa nasabing MMK episode. May chemistry at rapport na raw ang dalawa kahit first project pa lang nila ito together. Sigaw ng netizen, mukhang may bago na raw magiging collab team si Kyle. Sana lang talaga kagatina ng fans kung ipupush nga ng Kapamilya ipare ang aktor kay Kai. Parang hindi kasi masyadong nag-hit ang Kyle Dria o Kyle and Andrea Brillantes o baka mas okay nga na walang permanent collab team si Kai. Hindi pa may nagsiship din sa kanila ni Jaren Garcia at sa forthcoming Cinemalaya movie niya ay si JM Ibarra naman ang kapareha niya. Pero in fairness, after watching Kyle at Kai magpakilig, magpatawa at magpaiyak sa nasabing weekly show, bagay naman sila. Puho dito parawi silang magaling umarte. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.